Ayan. Eto po, mga kababayan, nakakalungkot isipin, 'no, na sa simpleng laro, palakasan, iba ang kinahantungan. Kumbaga, mga kababayan, sa isang maling desisyon mo lang, kalaboso agad ang iyong pupuntahan. Kaya po tayo, mga bossing, ako huminto na ako ng pagba-basketball kasi mainitin din po ang ulo ko. At the same time, 40 na. Kapag katapos nating maglaro, mga boss, masakit na ang katawan natin, 'no? Parang namamaga na kinabukasan. Hirap ng bumangon, oh. Pero nabago ko naman po yung pagiging mainitin ng ulo. Siguro mga 5 years or 7 years ago na din, 'no? Pero huminto na tayo sa paglalaro. Hindi na yung gano'n ka-active. Eto ngayon, mga bossing, si John Amore, siya po yung nabalita, mga kababayan, 'no, na doon sa liga, kung hindi ako nagkakamali, mga ano yun, liga ng mga college pa po sila do'n, eh. Siya po yung sikat na sikat, nananapak po. Nanapak, nanuntok sa mukha, mga bossing, nung panahon na siya ay nasa college pa ho. So ngayon, bibigyan ko kayo ng background, lalo po yung kagaya nung kay si Ma'am Frozen Soul, oh. Who's John Amore? Ngayon po, mga kababayan, halos i-bash na po siya ng buong Pilipinas, 'no? Ako, ganito, mainitin ulo mo, et cetera, et cetera. Dapat sa'yo mag-boxing ka. So ngayon, mga kababayan, nung panahon po na iyon, dahil kumbaga lahat na, lahat sikat sa bayolente, sabi ni Cons, lahat na po binabash siya. Bigla pong naglabas ng pahayag ang Vice Presidente. Hindi ko na po ididetalye kung ano yung inilabas niyang pahayag, pero po, sa madaling salita, kinampihan niya po si John Amore. Kumbaga, hindi naman yung kamping-kampi talaga. Nandoon yung pag-lift up do sa tao, 'no? Nangyayari yan, ganito, ganyan. So ngayon, si John Amore, sabi ko, ayan, okay na. Kaya po nakapasok ng PBA. Hindi ko sinasabing kaya nakapasok ng PBA dahil po kay BP Sara, ha? Kumbaga, binigyan siya ulit ng pagkakataon, mga kababayan. Okay na sana, Ang ganda na po ng karir ulit. Nakakapaglaro na sa PBA. Sabi ko, siguro ito, inayos niya na yung anger management niya, yung galit, 'no? Nakita ko pa nga po, unang laro ni John Amore, mga kababayan, doon sa PBA. Siniko agad ni siniko agad ni Cliff Hodge. Bagsak. Sabi ko, welcome to the PBA. Ganyan yan. So ngayon, sangkot na naman po sa insidente, mga kababayan. Diyos ko, sabi ko, nabigyan ka na ng pagkakataon. Tapos ito, umulit ka na naman. Ibang level na po ito, mga kababayan. Ang level na po ito, mga bossing, pamamaril na po. Beng-beng na po talaga. Maisingit ko lang po ulit. Kaya yung sinasabi nila, ako, merong bata, 'no? Sabi nila, meron po mga nagbablog. Ang bata ni BP Sara, itong si John Amore. So siguro, iniisip nila, pinagtanggol kasi. Kasi merong mga ganyan, mga kababayan, di ba? Na naging usap-usapan. Sabi ni Mitch TV, yan ba yung Jowa Bell ni Pusit? Hindi ko po, kumbaga, hindi ko po sigurado, pero kumalat po yan, mga bossing. Ang dami pong nagsasabi, baka merong gasoline station para doon sa sa boylet na basketball player. Ako naman po, hindi ako chismoso, Hindi ako chismoso, no? Narinig ko lang po yun, mga kababayan. So, hindi ko alam kung sigurado o hindi. Eto po, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kung paano po nagsimula yung banata na yon hanggang sa umabot po at napunta po sa barilan, mga bossing. Eto ha. Ayan, ayan. Nandiyan sila, naglalaro ng basketball. Ayan, Parang, alam ko nandiyan si Amore. Ayun, nakasakay na ng motor, Ito. Yung nakahubad dyan sa bandang kanan, yan yung kaaway, mga kababayan. Sinisigaw dyan, halika, bumaba ka dyan sa motor, halika. Mag-upa ka na. Malupit, nakahubad po, mga kababayan, Bumaba. Ayun, yung nakasakay sa motor.
mga kababayan, naghahamunan na po sila ng suntukan diyan. Siguro nagkapikunan po, 'no? Tinawagan ng traveling, eh, hindi naman pala traveling. Sabi ni Mitch TV, kaya pala matapang, may kapit. Oo. Yun, so maganda. Pero mga kababayan, mga boss chief, amo, sir, yang pag-alis na yan, meron pala silang napagkasunduan, 'no? Meron silang napagkasunduan na magkikita doon sa isang lugar para doon sila magsuntukan, mga bossing. So ngayon, pumunta sila parehas do'n. Kami diyan sa Tondo. Maikwento ko lang na mabilisan, ha, kami diyan sa Tondo, mga kababayan, sa may Prangko, 'no? Corner ng Prangko at nakalimutan ko na yung kabilang side, eh. Meron kaming tinatawag diyan Ambuyan, 'no? Tahimik na lugar 'yon. Walang dumadaan na sasakyan, walang masyadong mga bahay, ang tawag namin do'n Ambuyan. Sasabihin namin 'no, bata kami, "O tara, suntukan tayo sa Ambuyan." Pupunta naman ho kami do'n, mga bossing. Kasama yung mga kabarkada namin, nakapalibot, o banatan, banatan. O tapos okey na, awat na, uwian na. Hindi umabot sa pamamaril po, mga kababayan. Eto, eh, grabe. O tuloy ko, ha. Ayun, maalisan na yan, ha. So eto na po, mga kababayan. Etong lugar na po na ito, dito na sila nagdesisyon na kumbaga magsuntukan ulit. Oh. Dadating po, ayan. Ayun, no? Kung nakikita nyo po, yung nasa kanto, paano ko ba i-ano to? Yung nasa kanto, nakahubad, ayun. Yun po, nauna na dyan yung kaaway niya. Sabi ni Milagros Rombawa, di ba nanuntok na yan noon ng mismo sa basketball court? Opo, siya din po ito. Ayun, no? Nandoon sa may kanto, naghihintay na po, nakahubad yung kaaway niya. Tina B, shoutout sa iyo. O yan, ha. Ayan, may dadating na motor. Ha. Ayan. Yan pong nasa bandang unahan na motor, mga kababayan. Yan po si Amore. Siguro yung nagdadrive, eh, kapatid niya. Talagang yung kapatid niya hindi na umawat, no? Sana sinabi na lang, kuya o bunso, kung sino man ang mas matanda sa kanila, halika na, uwi na tayo. Wala tayong mapapala dyan. Sana umawat na lang. Eh ba, naghinatid pa talaga. Kasi rest back na daw po ito, eh, mga kababayan. Pinagkasunduan, pangalawang lugar na nilang pagsusuntukan ho ito. O ayan, bumaba ho si Amore. Ayan na, bababa. Ayan. Siguro nagsisisigaw na. Ayun. Ayun, nanghabol na po, mga kababayan. Ayan. Nanghabol na po ng barel. Tumakbo na po doon sa kabila. Yung kanyang kalaban. Hindi ko po ihinto, ha. Uulitin ko, mga bossing. Nang wala pong hintuan. O, ayan, o. Game. O, ayan. Ang sabi dyan, halika, tara, suntukan tayo. Bumaba ka dyan sa motor mo. Halika, baba. Bumaba ka dyan. pwede na ba akong magano? Yung para sa mga cartoons. O, ayan. O, di ba? Pupunta na po yan doon sa susunod na lugar, mga kababayan. Ayan na. May dadating na motor. Papasok. Ayan na yung motor. Pasok na. Mambabaril na yan. Oh. Ayan na. Kinonsente din nung nung kapatid. Talagang hinatid pa. O yun, nanghabol na ng baril. Oh, bang. Oh, yun na. Tapos, hindi ko alam kung ano yung tinuturo dyan, eh. Umalis na yung kapatid. Siguro, kukunin niya na si John Amore. Naiwan yung sa tsinelas. Oh, ayan. Nako! Oh, eto na po, mga kababayan. Nakita nyo yun? After po ng mga insidente, siguro na-realize sila, kailangan nila sumuko. Sumuko na po agad, mga bossing. Hindi na nagtago. Ang kagandahan po, kumbaga, hindi naman tinamaan yung hinabol niya, no? Ng putok. Eto na po sila. Ayan na po si John Amore. Mga kababayan, ano po ang dito? Ano po ang aral dito, no? Mag-isip-isip tayo, no?
Kumbaga 'pag dumating po kayo sa punto na ganyan mga bossing, gano'n tayo, buntong hininga, hingang malalim, isipin natin, i-fresh na muna natin yung utak natin. Ano ba kahihinatnan ko dito? Meron ba akong mga anak na maiiwan? Meron ba akong magulang na masasaktan kapag ako, pumasok sa kulungan? Ano ba ang kapalit nitong mga ito? Sikat ako, oo, sikat ako. Doon sa mga tropahan, doon sa basketballan. Kasi hinabol ko ng beng-beng yung kalaban ko. Pero pagka ako, nahuli, ito ang kalagayan ko. Lagot na, no? Ang nakakalungkot po dito mga kababayan, kung merong anak. Ako po lagi, mga bossing, lagi ko pong iniisip, naku, hindi ako gagawa ng kalokohan. Kasi kapagka gumawa ako ng kalookan, o yun, tatakbo po na mayor ng Caloocan, si dating, Senador Trillanes, mga kababayan. Bukas po, bukas ng, hindi, mamayang gabi, tama ba? Mamayang gabi po, mga bossing. 10:30, antayin niyo po, mga bossing, yung ano tawag dito, kakapanayamin po natin si dating Senador Trillanes at ang mga pag-uusapan po, mga kababayan, tungkol po doon sa impeachment. Ready na po kami sa mga tanong namin, mga bossing. Ready na po, 10:30. Kung hindi pa kayo inaantok, manood kayo. Kung inaantok kayo, pwedeng sa replay nyo na lang panoorin. Una nyo pong iisipin, mga kababayan, kung saan po yung kahahantungan ninyo bago kayo magpasikat ng ganito. Di ho ba? Sabi ni Shiro Kansaki, pangilang interview yan, Idol Mark? Pangalawa. Pangalawa po kay Senator Trillanes. Kung alam nyo, lalo na meron mga umaasa sa inyong buhay, may umaasa sa inyong mga maliliit na anak, wag na. Dapat tapos na kayo dyan sa sa pasikatan. Nandoon na kayo doon sa pasimplihan ng buhay, yung patahimikan ng buhay. Di ho ba, mga kababayan?